Nasampulan ng armored van na ito sa ikinasang clearing operation ng MMDA sa kahabaan ng Panay Avenue sa Quezon City. Yan mga armor van feeling yan mga pulis sila eh. Tsaka sundalo sila. Minsan yung iyabang yan sa karsada. Hindi tumatabi yan, tsaka pag nasagi mo yan, di tumitigil yung mga animal na yan. O, tingnan mo dito, kayabang din nung hinuli. Panay Avenue sa Mabuhay Lanes o yung mga alternatibong ruta. Nasita ang armored van dahil sa tagal nitong nakatigil sa labas ng isang ospital. Kahit na sabihin natin armored car kayo, dapat di kayo maharang sa Mabuhay Lane. Kasi dumating na yung operation, ayaw nyo pang umalis. Kahit na, naghihintay ka, umikot ka na lang. Kahit na! Ikaw ba si Chubby Chigson? Kung hindi ikaw, akin na lisensya mo. Hindi, walang ganun, Banat Bay. Ginagawa na nga yung trabaho, pinupuna mo pa, Banat Bay. Hindi matigas to si Mamang MMDA Bilib ako dito. Tingnan mo naman ang tikas ni MMDA Pero matapos kumpiskahin ng MMDA ang lisensya ng driver, nagmaneho ito palayo, kaya nasita na naman siya ng enforcer. Ang bastos no? Kinuha nga yung lisensya, di wala siya lisensya nagmamaneho, sira ulo rin Technically, driving without license, sa akin lisensya mo eh. Sinabi ko sa ito. Pasensya. Uli-uli na pasensya. Uli-uli ka dyan, ha? Mabiga, di ba? Bukod sa kanya, marami pang nasita at nahatak ng sasakyang nakaparada sa labas ng mga establishmento. Gaya ng isang ito, nagalit na galit matapos mahatak ang kanyang kotse na nakaparada sa labas ng kanyang pinagtatrabahuhan. Naku, yari. Hindi kami taga-China, nakakalaban nyo! Ay, nadama yung China! Sa ating gobyerno, successful po ang inyong ginagawang hate the China propaganda. Hindi, successful sila dun ha. Mantakin mo yun ang script ni ate Hindi kami China para paalisin nyo. Ang lupit! Hindi, kaya ako, congratulations sa gobyerno. Ang mga Pilipino galit na sa China ngayon. Galing, di ba? Di pwede yan! Hindi ako pumapayag! Ay, hindi ako pumapayag! Hinatak din ng mga sasakyan sa masisikip na bahagi ng Rojas District. Ganyan din ang eksena sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue. Ang isang ito, hinatak pa rin kahit nakaparada sa tapat ng tindahan ng may-ari. Kung titingnan natin, parang wala namang mali sa pagkakaparada ng mga sakyang ito dito dahil nasa designated parking ito nitong establishmentong ito. Pero dahil tinatamaan ito yung pedestrian walkway o yung bangketa, maituturing pa rin ng mga ito na illegally parked vehicles. Ayon sa MMDA, magpapatuloy. Mamili na lang kayo ng dahilan. Simple lang naman ang dahilan Bakit ako lang? Number 1 na dahilan yun. Di ba? Bakit ako lang? Pangalawang dahilan, siguro din yung araw-araw yung gagawin yan. Pangalawang dahilan. Pangatlong dahilan, umihi lang naman ako, lalabas din ako, tatanggalin ko din yan. Pangatlong dahilan. Mamili kayo, siguraduhin nyo tama yung dahilan nyo. Ano ba pang-apat na pwede pang isama sa dahilan? Hindi mo kilala si General? Yun, pang-apat na dahilan. Di ba? Pang-5, saan ako paparada? Pang-6, wala namang sign. Tuloy ang clearing operations, lalo't Ayan, meron pa pang 7. Taga-munisipyo ako. Tropa. Bigla kang tatawagin tropa Tropa. Handaan na ang rehabilitasyon ng 3 pang malalaking infrastruktura sa Metro Manila. Kabilang ang Magallanes Flyover na sisimulan ng rehabilitasyon ngayong buwan. Pati ang Guadalupe at Lambingan Bridge na aayusin bago matapos ang taon. Patuloy din ang pagkukumpuni sa Kamuning Flyover na inaasahang matapos sa Oktubre. Grabe daw ang traffic dyan. May nagkwento sa akin. Grabe daw ang traffic dyan. Pag kasi kinwento sa akin, sabi niya sa akin, Sir, malilate ako. Bakit? Basta traffic Nasa ka na? EDSA. Saan sa EDSA? Sir, nasa EDSA na ako. Kala mo naman yung EDSA malapit lang, Yung pala nasa dulo.
We want to ensure the public na yung mga alternate routes na binigay natin is free from any obstruction. We will continue to enforce the traffic rules and regulations para po magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Wala ring tigil ang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC para manghuli ng mga pasaway na motoristang dumaraan pa rin sa EDSA busway kahit bawal. Kabilang nga ang ambulansyang ito na wala namang sakay na pasyente. Ayun, yun pala ang pangwalong dahilan. Pangwalo, di kami taga-tay na. Diba? Correct. Pag-alamang nahuli na rin siya sa parehong violation kahapon. Kailanganin po kasi ako doon kasi puno, sir, yung paglagpas ko ng barikada. So hindi ako nakapasok sa loob. Kaya nga bumabalik ako sa loob. Wala po tayong magagawa kung tutuluyan tayo ni sir kasi sinunod ko lang yung kaway niya. May nahuli ring 2 motorsiklo. Ang isa, sinubukan pang tumakas pero naharang ng mga enforcer. Si Maggio kanina nalanganin na ako. Pero alam niyo bawal? Opo. Paulit-ulit ng paalala na bukod sa EDSA carousel bus, pwede lang dumaan sa busway ang mga emergency vehicle gaya ng fire truck, ambulansyang may dalang pasyente at police vehicles. Pinapayagan din ang sasakyan ng presidente, vice president at ilang high-ranking officials ng gobyerno. 5,000 hanggang 10,000 piso ang multa at posibleng suspindihin din ang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy. Grabe, no? Ay, okay lang yan. Ganyan talaga buhay sa Pilipinas. Para-paraan. Tsaka ano lang naman yan, mga kababayan, pag hindi kayo nahuli, okay lang. Minsan lang naman yan. Ay, grabe to. Sabi, EDSA Kamuning, sobrang traffic, umabot 5 oras pag rush hour. Talaga? Grabe naman yan. Sakit sa ulo yan, ha? Dapat gawa ng paraan yan ng, ng MMDA. Hindi biro. Hindi, naintindihan ko naman yung, yung kailangan gawin dyan, kumpunin, dahil nga sabi nila, naantay sa Big One, di ba? Kaya lang, gayon pa man, dapat talaga gawa ng paraan po yan. Kasi kawawa naman yung kababayan natin na, na walang choice kung hindi dumaan dyan. Pero kung ako sa inyo, wag na ako kayong dumaan dyan. Siguro maghanap na lang kayo ng shortcut. Naalala ko nun nag-shortcut. Ang memories ko, shortcut sa from Fairview going to Mandaluyong. Kasi Mandaluyong yung sinusundo ko yung nanay ko sa JRU. Alam ko ng shortcut dyan. Dadaan ka ng Timog. Hindi ka dadaan ng EDSA kasi dati nung unang panahon ng Hapon yun, 1980s. 1980s lang naman. Pag dumaan ka ng EDSA, wala na. Goodbye na sa'yo. Kaya dumadaan ako Timog, papasok ako sa may sa may Erod, tapos dadaan ka ng St. Luke's, tapos pupunta ka sa may Balete, aabot ka na ng San Juan, papuntang Greenwich, Aurora, tapos eventually sa Mandaluyong na. Naalala niyo yung mga dapat ganun ang gawin ninyo. Wag na kayo dumaan sa diyan sa area na yan kasi talagang traffic ho diyan. So, parang awa niyo na. Syempre, kulang naman yung MMDA. Walang budget masyado ang MMDA dahil yung budget pinamimigay ng mga congressman sa kanilang assistance program ng DSWD. Ubus ang pera.